ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa ibang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagwilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, pagkatapos ng pagpapakita ng Panginoon. At sa ating pong kwento sa Ebanghelyo, sa araw na ito ay isang ketongin. Ang isang taong may sakit na katulad ng ketong, ito po ay nung panahong ito, dahil wala pa itong lunas, wala pa itong gamot, kapag nagkaroon ka ng sakit na ito, hihintayin mo na lang talagang maubos ka. Hihintayin mo na lang na unti-unti malalagas ang mga bahagi ng iyong katawan, maagnas, matatanggal na lang yung iyong tenga o kaya mata, kung ano man. At lalong-lalo na kapag ang isang ketong, taong may ketong, ito ay ilalabas o ilalayo. Kahit ang mismong pamilya mo hindi makakalapit sa iyo dahil ito ay nakakahawa. Kaya nga, binabalutan na nila ang kanilang buong katawan para lamang dahil nga magsusugat at kung ano-ano pang talagang pandidirihan ka ng tao. Kaya ilalabas ka at para mabuhay ang isang taong may ketong, ito ay mamamalimos o kaya naman ay talagang magmamakaawa na lang. Kung kaya't, sa pagkakataong ito, nalaman niya na naroroon sa Jesus at naririnig niya ang tungkol kay Jesus. Kaya dito, sabi dito, dahil bawal hawakan ang isang taong may ketong, bawal din siyang dumikit o lumapit kung kanino man, pero dito po ay talagang lakas loob siyang lumapit. Siguro naman may distansya na lumapit at nagpatira pa at nakiusap sa kanya. Madali naman pong kausap si Jesus. Kasi nung sabihin niya, Ginoo, kung ibig po ninyo, gagaling ako o maaari ninyo akong pagalingin. Hinawakan siya ni Jesus. Bawal na bawal yon sa kultura ng mga Hudyo na hawakan ang isang taong may sakit, ketong pa.
Pero tinanggal yun ni Jesus, brinik niya yung kung anumang mga kultura na nagsasabing bawal lapitan, bawal hawakan, bawal kausapin. Dahil alam ni Jesus at naunawaan ni Jesus ang pangangailangan nitong taong may sakit na ito. Pero ang sabi lang niya, wala nang kung anumang mga kondisyon, wala nang kung anumang mga hinihiling, dahil yung request niya, kung gusto niyo po, ando doon yung pagpapakumbaba niya, yung humility ng taong may sakit. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ako. At sinabi ni Jesus, matapos itong hawakan, ibig ko, gumaling ka. At gumaling yung taong may ketong. At saka siya ibinigyan ng instructions kung ano ang susunod niyang mga gagawin. Di ba po, sadyang magandang paalala ito sa atin. Gusto ng Diyos, gumaling tayo. Pero bakit ba hindi tayo gumagaling? Baka lang marami tayong mga keme-keme, Marami tayong mga, minsan pinangungunahan pa natin ng Diyos. Simple lang naman, Ibig ko, gumaling ka. Kaya lang, tayo, patuloy naman tayong nagdududa kasi ang gusto natin ay talagang magkaroon ng engranding ipapakita ang Diyos para tayo gumaling. Kung kaya, kung tutuusin, magaling na tayo pero hindi natin ito nakikita. Kasi gusto natin nga talagang pang-viral yung gagawin sa atin. Yung pang talagang big time na gagawin sa atin. Ang kailangan lang naman, manalig tayo. Ang kailangan din, sabayan natin ang ating pananalig ng pagpapakumbaba. Nakikiusap lang tayo sa Diyos, hindi tayo dapat magdemand. Kung ibig niya, gagaling tayo. Kung ayaw niya, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ituro sa atin, kung bakit hindi pa tayo gumagaling o hindi pa gumagaling yung mga ipinagdarasal natin. Mayroon pang dapat tayong matutunan sa bawat karanasan, kahit sa karanasan ng pagkakaroon ng sakit. Amen.